Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na namang edisyon ng Yes, Yo, Topacio. Ating araw ay Biyernes. Biyernes, Araw, yes. araw. Opo, sorry. Petsa. Petsa Oo, uno. Ang petsa unang-unang Yan, sorry. araw ng Agosto. To. At ang ating oras, Alas 11, 2 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga. Oh, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan. Natataranta ako pag nakikita ko kay attorney. Sobra ka naman. Parang sinasabi mo, tarantado ako. Hindi, natataranta. buti Ibig sabihin na, parang, natataranta. Parang excited. Kaya nga, O, di diba? ibig sabihin tarantado nga ako. Ay, hindi Kasi natataranta grabe ka. Pag ka. nakikita mo ko eh. No. Oo, anyway, ito. Correction. Speaking of katarantaduhan. Uy, grabe. Alam Una-una mo- talaga. Hindi, nayayamot ako rito sa mga tirada ng mga ulalo sa Senado na gustong-gustong i-push na wag sundin o suwayin ang Korte Suprema, inuudyo kanila ang kanilang mga kasamahan sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Okay. Eto pa. Nagpapalabas sila ng resolusyon na may 4 na lagda na. Si Ontivero, siyempre, sino pa ba? Opo. Si Bam Aquino, si Kiko Paghilinan, mga typical na dilawan talaga na walang galang sa batas. Yan ang mindset ng mga dilawan eh. Nako po. Sila ang batas. Walang batas kundi yung opinyon nila. Ayun. At ewan ko kung bakit sumama naman, ha? Maayos naman ito. Alam nyo, itong i-check ko lang mabuti, ano? Buti na yung sigurado at baka magkamali tayo. Opo. Okay, nakatignan lang natin to. Okay. Kung yun siya nga, naknanteteng. Ang hirap talaga ng buhay. Nawala na naman. Hindi nawala mataba kasi yung daliri ko, yun ang problema ko eh. Ala. Kung ano-anong napipisil ko minsan. Ayun. Oo. Teka, tignan ko kung ma-open ko ito. Yan! Tignan ko lamang kasi baka magkamali tayo ng puna. Opo. Nakakahiya naman. Maganda kung bubukas ito eh. Kasi meron nga, ang nakakainis dito ay pinapalabas nila na itong resolution na to ay resolution na. Proposed resolution pa lamang ito. Tingnan natin kung sino. Hindi ko alam kung si Tito Soto yung isa eh. Eto, naputol kasi eh. Malungkot yan. Hindi ko mabuksan eh. Kung to. Tama, si Tito Soto nga ang kasama na sila ay nag-prepare ng resolution. Ito ang gusto nilang mangyari, ha? Ang gusto nilang mangyari ay sabihin yung sense ng Senado, yung kalooban ng Senado sa ginawa ng Korte Suprema at ito ay i-reconsider at sinisita nila yung opinyon ng retiradong justice na si Ascuna
na Oh. tama daw yung ginawa ng Supreme Court pero hindi fair. Anong klaseng utak meron itong mga taong ito? Ibig sabihin, wala nang batas pag ganyan. Ito pa, okay lang naman kung gumawa ka ng panukalang resolusyon. Opo. Pero wag mong palabasin sa media kasi sila nagdi-distribute sa media eh. Oh. Ang slant na pinapalabas nila, binabasa ko, almost uniform ang reporting ng traditional media. Hindi naman lahat ng traditional media, yung ibang traditional media na may resolusyon na. This is misleading. Oh, yes. Hindi ba po resolusyon yon? Malaya po ang kahit sinong senador na gumawa ng resolusyon. Halimbawa, mag-draft sila ng resolusyon na si Laila De Lima ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Wala namang problema yon, pero may sasang-ayon ba? Yun. Ako sasang-ayon ako kung senador ako. Opo. Kaso mo, hindi ako senador eh. Kaya Opo. hindi ako pwedeng sumang-ayon Opo. doon, di ba? Ang ibig ko sabihin, pinalalabas nila na resolusyon na ito. Ito na yung sense ng Senate. Hindi po ito ang sense ng Senate. Oh. Kasi bago po maging resolusyon yan ng Senado, yan po ay kailangang i-refer pa sa komite, Aha. maglalabas pa ng report ng komite, magdedebate pa kung may gustong kumasyon doon sa resolusyon, at magbobotohan pa. Yan. May sistema. Oo, may sistema. At yung botohan, depende pa kung anong klaseng resolusyon. Kung ito ay resolusyon na simple lang, katulad ng ginagawa nila, simple resolution lang yan. Opo. Yan ay ano lamang, yung majority lang. Aha. Okay. Pag joint resolution ng House at saka ng Senate, dapat parehong payag sila. Ngayon, pag constitutional amendments, 2/3 ng Senado, 2/3 ng House. Oh. Yan. Hindi po basta nagpanukala kayo resolusyon. Na kaso nyo, naguguluhan ako eh. Tinitingnan ko lahat ng dyaryo. Yan, no? Eto pa. Nakalagay, na merong resolusyon. Ang dami! Opo. Minimislead nila ang media. Palagay ko sila nag-press release nito. May resolusyon na daw. Oh. Wala pong resolusyon. Pinagluluko tayo. Ito pa ang nakakatawa sa sinasabi ni Rizon Tiveros. Opo. Sabi niya, iba-block daw niya ang lahat ng premature moves to dismiss the trial of Vice President Duterte. Oh. Iba-block niya. Siya lang mag-isa. Galing. O, ang gagawin niya siguro, haharangin niya yung pintuan. Galing. Bago maglulupasay siya roon sa floor ng Senate, iba-block niya. Opo. Siya mag-isa. Iba-block niya yung kagustuhan ng karamihan ng mga senador at iba-block niya ang kagustuhan ng Supreme Court. Grabing ego nitong babaeng ito. Mas malaki pa sa Empire State Building. Wow. Ang tindi ng ego mo, girl. Ikaw mag-isa. You will personally block. Siguro titry mong mag-block. Wala nang rule of law yan pag Oo. ganyan. Oo, gusto niya siguro siya ang mamuno doon sa minority block. Pag siya ang pinuno ng minority block, siya ay blockhead. Oh, Oo, di ba? yeah. OMG. Anyway, Oo. paano naman hindi ka matatawa sa mga ito? The presumptuousness. Hindi, I cannot wrap my head around the presumptuousness, the pride, the hubris of these people na sila ang dapat masunod. Opo. Kesa sa majority, kesa sa sinasabi ng Supreme Court. At anong basihan nila? Retiradong mga maestrado ng Supreme Court. Etong advice ko sa inyo, mga senador. Bumuo kayo ng bagong Korte Suprema, kunin nyo lahat ng mga retired na maestrado na kampi sa inyo. Bago magsesyon kayo mag-isa. Then gumawa kayo ng sarili nyong desisyon. Of course, walang kwentang desisyon yon. Retirado silang lahat eh. O, di ba? Retiradong OMG, ano ba desisyon yan? din yun. Ay, nako. Talaga namang, Pinapabigat wag nyo nang ang problema. ipilit. Ha? Ang tawag dyan ng mga bata, muntanga. 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 Ano yun? Mukhang... Muntanga. Muntanga kayo. Oh, pero attorney Maniwala kayo, okay. Dili. Okay. Muntanga kayo. Oo. Sinabi na, wala ba kayong kagalang-galang? Itong Kalungkot mga ito, naman. kengkoy eh. Ha? Kita mo ha, etong si Monson, matatawa ka.
Noong sinasabi, may usapan na i-dismiss ng impeachment court yung mga charges. Hindi pa naman i-dismiss. Sinasabi lang na maaring may motion to dismiss at maaring entertainin ng impeachment court. Okay. Sabi nitong si Monsod, para lang makalusot. Alam nyo, anyway, hindi ko masisisi itong si Christian Monsod Ay, yung kung asawa, aburido lalaki. Oh, yung Christian. Opo. Kasi kung ganun ang itsura ng asawa mo, si Winnie, talagang maaburido ka at kung ano-anong masasabi mo Ala. Anyway, Ay, Anyway, yeah. sabi niya, hindi kayo ang magdidesisyon kung mali ang ginawa ng House, kung merong violation ng 1-year ban. Hindi kayo ang magdi-decide, impeachment court. Ang magdi-decide niyan ay ang Supreme Court. Sinabi niya yan, i-fact check niyo ako Talaga? kung hindi totoo. Sinabi niya yan. It's not for you to decide, it's for the Supreme Court To decide. to decide. Ngayon nagdesisyon ng Supreme Court, But sabi now? niyo, huwag sundin. Dapat ituloy niyo. OMG. Buang. Inyawa, inabuang na. Ay, giatay ko Oo, dasay. ay, nako. Oo. Tinuod. Tinuod, Tinuod Ginoo. dahil nako. Hindi. Pero attorney, the problem is kung misleading yung mga media, kakalat ang maling impormasyon. Oo, baka akala tuloy ng mga tao, meron ng desisyon ang Senate, nilalabag yung kagustuhan ng Korte Suprema. Pwede ba kayo ay mga lawmakers, isa-isahin ko mga pangalan nyo para itong apila ay para sa inyo? Ontiveros, Soto, Pangilinan, at sino pa yung isa? Aquino. Aquino. Hindi ako magtataka, Aquino basta Opo. Aquino. Oh, pera lang yung best friend ko, si Dr. Francis Aquino. Iba naman yun. Ilocana asawa nun Okay. Anyway, kayo ay sumumpa to defend, to protect, to preserve the Constitution. Ganito lang po kasimple ulit-ulitin ko hanggang tumalab sa matitinding mga makakapal na kokote nitong apat na to. Oh. Kayo po ay nanumpa na idedepensahan niyo ang konstitusyon. Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa kataas-taasang hukuman na magsabi kung merong kalabisan sa ginagawa ng kahit anong ahensya ng gobyerno? Di ba konstitusyon? Yes. Oh. Sundin nyo lang yung konstitusyon. Kayo ay creature din ng konstitusyon. Ang Senado ay kinreate under the Constitution. Opo. Oo. Yung legislature. Yes. 6 yata, Article 6 yung legislature. Aha. Yung executive ay 7. 8 yung judiciary. Kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Sabi ni May Marcos tama. Sr. Oo. Ayan. Yung sinasabi niyong sinabi ng konstitusyon na kayo ang sole judge, sole trier ng impeachment complaints, yan ay assuming na kayo ay may jurisdiction. Ayun. Sinong nagsasabi kung ang isang agency or court ay may jurisdiction o hindi? Kung mayroong grave abuse of discretion Okay. amounting to lack or excess of jurisdiction, ang Korte Suprema. Sino nagbigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema? Ang saligang batas. Ngayon ayaw yung sundin yung Korte Suprema. Gayong ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang saligang batas na sinumpaan niyong dedepensahan, susundin o protektahan, ipagtatanggol. Kayo ay wala kayo sa hulog. Kayo ay lumalabag sa inyong sinumpaan. Meron pa kayong so help me God. Di ba? Kayong apat, pasumpa-sumpa ka pa. Nako ay mahal mo. Ay, nako, attorney. Ay, okay. Malungkot yan, malungkot. At, Malungkot, hindi lang malungkot, na nakakatawa, oo, nakakainis. opo. Oo. Pero, oo. pero attorney, kung ganito ang mangyayari sa ating bansa, kawawa naman tayong lahat. Matagal na tayong kawawa. Wala na tayong rule of law. Hindi. Oo nga Without the rule of law, hindi na ho tama ito. At palagi ko naman hindi matutuwa ang Pangulong Bongbong Marcos dyan kasi una-una, alam naman ho natin, nasusunod yan.
wala siyang sinasabi. Sinabi naman niya, respect. Respect Oo, sabi niya respect. Oo, Oo, pero hanggang bunganga lang. hindi, malay nyo. Sabi Nagpapaano niya, lang yan. respect the rule, respect the Supreme Court. Gaganon siya, gaganon. Well. Pero Oo, attorney, good news naman tayo. Pwede? So, konti lang. walang good news eh. Wala ba? Mm-mm. Meron. Ay, meron. Sa ibang bansa. Hulk Hogan Day pala ngayon sa Florida. Wow, yan. Yan. Hindi, attorney, natuwa lang ako. Kasi may napanood ako sa isang, mula sa ibang bansa, no? Na meron palang sistema na para hindi maipon ng tubig, yung hindi siya semento, pero matigas siya, lupa lang na ang Hindi tubig. simento, pero matigas. Hindi, Pagbubuka ng mga congressmen na kontratista. Yun. hindi po. Oo. Ibig sabihin, lupa yung pero matigas. Lupa yung ginamit nila. Ngayon, pwede palang mag-subside yung tubig na kapag doon daw dadaan. Ang punto ko lang, ito yung bansang I Anong think bansa? Australia. Ah. Yan. Yung mga ganung sistema. Ang gusto ko lang, bakit hindi mag-research yung ating mga kinauukulan para makita yung lahat ng problema natin na sabi na ho ng Pangulong Bongbong Marcos tulungan natin siya na yung i-relieve alisin natin yung mga problema at Hindi, ang solusyonan. problema, nasabi talaga niya. Opo. Ang problema, ninanakaw yung flood control. Di ba sinabi niya? Ay, hindi nga, Bakit babaguhin hindi, na nga At Oo. huhulihin, di ba sabi niya, ikukulong ba yung mga yan? Pakita niya. Sana, Pakita niya. no? Oo. Sana para at least wala na umulit. Oo, tignan natin. Ayan. Siguro bigyan natin 6 months kung sinong huhulihin. Opo. Pag may nahuling congressman na nangungupit sa flood control at huwag niyong sabihin wala. Ha? Oh. Mm, Gagawin na nga, centralized na yung pera. Gagawin na. Centralized naman talaga ang Hindi pera po, eh. ibig sabihin, hindi hawak lang, merong lokal na kung saan doon sila yung gagastos, parang gano'n. Hindi pwedeng ganon? Ang GAA, siya talagang national law yan. Okay. Ang mga infrastructure, iba-iba yan eh. May local, Opo. merong national. Opo. Yang local, pwede rin magpagawa. Kaya nga, sa local government code, merong city street, may Okay. provincial, Oo. may national. Kanya-kanyang Ayun. gawa yan. Yung sa loob ng city, yung mga maliliit na kalye, mga city roads yon, city streets. Ayun. Oo, ang Pwede pala nagpapagawa noon, yung LGU. Yun Yung nga. provincial, syempre provincial. National road yan, yung mga highway, Opo. etc. Yung mga flood control, national yan. Alam nyo kung bakit national yan. Kasi nga dapat yan, may master plan. Yun, Hindi ang pwede kailangan maglalagay natin. ka ng flood control sa Navotas. Hindi alam ng Valenzuela. Kasi hindi naman pagdating sa boundary ng Valenzuela, tumitigil yung baha eh. Nagpo-flow yan sa buong Metro Manila. At kung titingnan nyo yung lumang mapa ng Maynila, Opo. makikita nyo, napakarami yung tinatawag na estero. Hindi yung esterong mabaho Aha. Estero, estuary. Okay. In Spanish, estuary yun. Estuary. Yun yung mga, di ba, ang cycle ng tubig ay from the mountains, so from the higher areas, because Okay. water seeks its own level. Yes. Hindi pwedeng lumulutang ang tubig. Opo. Pag bumagsak ang tubig, ang terrain naman ng Metro Manila ay hindi pantay eh. Merong bundok, di ba? Doon sa may bandang Marikina, Antipolo, may mga Opo. bundok doon. Opo. Sa Cavite, may bundok Yes, din. yes. Integral part yan. Isang integral at terrain yan eh. Ang tubig ay babagsak. Yan. Ang pagbagsak niyan, may estuary yan, Opo. may lakes, di ba? May river. Yung river, ang main, yung Pasig River. Yeah. Di ba? Babagsak yan ng tubig, tabang yan. Yes, Kasi yes. galing yan sa mga bundok at saka yung mga higher areas. Opo. Tubig ulan yan eh. Yan ay papunta sa dagat. Di ba? Kaya nga may kantang Lonely rivers flow to the sea. to the sea. Yung mga estuary, yung mga estero, mas maliliit na mga rivers yan. Ayun. Oo. Papunta rin yan sa dagat. May mga ibon dyan. Yung mga dulo-dulo niyan bago bumagsak sa dagat. Opo. Bago pumasok sa dagat, mayroong ibon, may mga, yung maraming tinik. Ano yun? Yung halaman na maraming tinik. Oo.
Ha? Hindi. Makahiya, hindi. Makahiya naman. Iba yun. Ay, yung ginagawa. Late naman nun. Ano? Ah. Yun yung sa estuary. Nakalimutan ko yung matinik. Opo. Oo, anyway, Wala maialala sa amin natin nun yun. eh. Meron yun. Meron yun sa lahat ng estuary. Dati Wala marami sa nun dito Bulacan. sa Maynila. Oh. Meron nun sa Bulacan. Lahat ng estuary. hindi Meron sa lang alam. Cavite. Marami yun. Yeah. Ang tawag sa Cavite nun, aroma. Aroma yung Ah. maraming tinik. Oo, yan. Anyway, Mm. pagdating noon, yung kung saan nagmi-meet yung estuary at saka yung dagat, ang Aha. tawag doon brackish. Oh, Brackish water. brackish water. Kalahating alat, kalahating tabang. Opo. Then, pupunta sa dagat. Ayun. Yan. Yung mga estuary na yan, minsan tumatawid yan across borders ng LGU. Opo. Oo. Kaya hindi ka pwede mag-flood control sa Nabotas nang hindi yung sa mga karatig, doon dadaan din yung tubig. Dapat Dapat may yan right- dumiretso sa dagat. Simple lang naman May right ang of way flood dapat control sila. eh. Oo, Kasi right nung of wala way. pang mga reclamation, wala pang mga malalaking building, Opo. hindi masyadong bumabaha. Kasi pagbaha, may iipon ng konti May sa mga mapupuntahan estero, sila. sa mga Pasig River, then lulusot na sa Opo. dagat. That's true, Yan. oo. Ngayon, may nagharang, may nag-reclaim, may Oh. nag-divert, may nag-dam ng mga estero. Ayan, edi katakot-takot na baha. Pero pinag-aralan naman yan, sir, Hindi di ba? pinag-aralan Ay, di yan, ba? maniwala ka. Talaga? Kaya nga, inaamin naman ng DPWH, walang master plan. Oh. Bakit? Kasi ayaw nilang mawala ang baha. Bakit? Kasi pag wala ng baha, Wala ng wala na trabaho. silang budget sa flood control. Ganoon lang kasimple yan. Oo. Oh, I see. Ayun. Ngayon, Paktay na. sasabihin ni Pangulong Marcos, masanay na tayo, ganyan na talaga. Hindi na Oo. emergency yan. Malungkot Yan ba yun. ay mindset? Dapat hindi pwedeng gano'n na lang. Opo. Pag-aralan mo kung bakit. Kung Ayan. bakit. Opo. At huwag mong gawing new normal yung baha. Oh. Parang sinabi mo ng the new normal ay nang Ito lilimahid na. ka, hindi ka naliligo. Oh, Hindi pangit nga pwedeng naman gawing yun. new normal yung hindi normal. Para mag sinabing ang new normal na abogado ay si Larry Gadon. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ang new normal ay may depekto. Dapat ang normal ay normal. Yeah, Yung baha, hindi new normal yon. Abnormal po yon, Mr. President. Yun ang lunasan nyo. Ayun. Hindi Solusyon. pwedeng, anong gagawin natin? Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng mahiya naman kayo. Hindi po mahihiya yan. Pag bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan, wala nang hiyaan yan. Kayo naman, para naman kayong pinanganak kahapon eh. Kung sino mang nag-advise sa inyo na sabihin new normal yan, Malungkot malakas ang yan. tama nun. Bangag yung Malungkot yan. nag-advise sa inyo nun. Pera-pera lang yan. Oo. Yun ang Ay, masakit. nako. Hindi pwedeng yan ang new normal. Opo. Totoo yun. So yun ang istorya. Yung New- sinasabi nyo magsasubside, siyempre pagka walang simento yan, pagka yan ay pumupunta sa dagat, siyempre bababa yan, huhupa yan. Yun. Ang Yun problema, ang ano. may reclamation. Naglagay ng mall, pinatungan yung estero kasi sayang daw yung lupa. Ang dami niya sa Maynila noong panahon namin ni Mayor Lim, pinapatungan yung estero. Yung estero doon, yung kinakainan doon sa estero, di ba maraming kainan? Opo, opo. Dati yun, hindi nangangamoy. Bakit? Laging nagpo-flow. Ayun. Pagka laging umaandar yung tubig, hindi naiipon, hindi naging stagnant, hindi nagbibreed ng bakterya, ng algae, ng amoeba, hindi nagbibreed yan, hindi babaho yan. Meron nga ako nakitang bonsai, ang galing eh, nakaangat, meron siyang panibagong, parang temporary bridge. Sa Japan, di ba? Oh. Malibig ka sa Japan. May Di ba yung temporary drainage nila, may isda, Oh, may yun nga, goldfish. malinis kasi. Anyway, Yun. magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yes, yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, Victoria sa patalastas, paalala, hanap po ay just in news flash, breaking news at this moment, just in at kung ano-ano pang katsurba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yema! Oras DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ng tamang balita sa mga oras na ito. Patakaran sa pagpapadala ng Filipino seafarer sa delikadong lugar, balak iparipaso ng isang senador. Alamin ang detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno.
Bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, sa plano ni Senator Raffy Tulfo na magsagawa ng pagdinig sa Senado upang ripasuhin ang mga patakaran sa pagpapadala ng mga Pilipino seafarers sa mga delikadong ruta. Nanawagan din Senator Tulfo sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na magkaisa upang matiyak ang mabilis at ligtas na pagbabalik sa kanilang pamilya ng 9 na Filipino seafarer na hinostage ng Houthi rebels. Matapos makumpirmang buhay pa ang 9 na Pinoy seafarer na binihag ng Houthi rebels, siginiit ni Tulfo na dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng paraan upang matiyak ang kaligtasan at mapalaya ang mga biktima. Sa pagkakaalam ng senador, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Oman para matugunan ang sitwasyon ng mga Pinoy. Sinisikap na rin anya ng DFA katuwang iba pang mga bansang nasa rehiyon na matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng mga tripulante upang mapabilis ang posibleng rescue o negosasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, class suspension patuloy na ipinatutupad sa ilang lugar sa bansa ayon sa NDRRMC. Ang detalye ihatid ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Nananatiling suspindido ang klase sa mga lugar na labis na sinalantaan ng mga bagyo at habagat. Base sa inilabas na datos ng NDRRMC, aabot sa 1,046 na mga paaralan mula sa 17 rehiyon ang kansilado pa rin ang pasok dahil sa matinding epekto ng sama ng panahon. Naitala ng Calabarzon ang pinakamaraming suspendidong klase na umabot sa 142 na sinundan ng Central Luzon na may 130 class suspension, Ilocos Region na may 125 at Bicol Region na mayroong 113 na kansiladong klase. Pumalo naman sa higit 2.2 million families ang naapektuhan ng sama ng panahon. Umakyat na rin sa 37 ang bilang ng mga nasawi, 33 ang nagtamo ng injury at 8 ang patuloy na pinaghahanap. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenyo para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News, digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ang ating oras, 11:32 ng magandang umaga. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At Jim Paredes time. Batiyan na po. Yay. Narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Yun. Yun. Okay. Okay, attorney, Liles, magandang Liles umagang first. muli sa iyo. Ayan, lalo na yung ating mga nag-aabang. Nag-aabang ng pagbati, syempre. Sir, mabuhay po kayo. Captain Rolly Durana, sana mawala yung problema nyo. Valenzuela, baha pa rin hanggang ngayon. Yan.
Swerte talaga nila. Ang dami tubig. Anyway, andyan si Cherry Sarmiento Vallega, June Carlos, Rodel Bagay, ayan, Elsa Juneda. Si Rod. Ayan, si Rod Bagay. Rod D. D. Bagay. Bagay, O, oh. letter D yung Ay, middle name magagalit niya, sa no? akin yun, sir. Lagot ka. Yan, Jolinda Delara, hi. Si Ka Mike Delara, of course, Eloida Inovero, Alphonse Danao Nonato. Ayan, at Irene Karandang, si El na mag-aartista ba? Panay, ano niya, pa-cute. Ayan, si El. Ayan. Josephine Salvador, Amado Javier Cabutay. Siyempre si Attorney Macnil Rante. Si si Tirso Peralta. Ito, meron. May Nabanggit mensahe ko na rin po si siya Ka- sa'yo. Ito, Opo, ikaw na ba sige po. magbabasa? Hindi, o- kayo po. Ito, sabi ni Ka Tirso. Go Yan. ahead. Count your blessings. God is our true everlasting love. Yes. Our family and true friends are our precious jewels. Our health is our wealth. Our existence is a priceless gift. Be grateful and never forget how blessed you are. God loves us. Yan. Oh, yeah. Napakalungkot naman ng music na yun. Parang Okay. Eternal Gardens ang dating niya. Ay, mabuhay ang Eternal Gardens, Ma'am Nene. Mabuhay Ay. Eternal Gardens ka! Hindi, manager ng Eternal Gardens. Okay. Mahirap yun, mabuhay. Alam mo, Oo. ang grabe ng demand para sa serbisyo ng Eternal Ah, Gardens. yes, oh. grabe. You Kaya know, nga po people are dying to get in. to get it. Oh, no text, but it's okay. Tuloy. Attorney, nandiyan din si Josephine Salvador. Ayan, ng Rosario Medical Center, Ben Briones. Hi. Linda Lavandia. Ayan. Perla Leonin, of course. G. Bautista. Ano ni At- Associate Justice Leonin? Ay, hindi ko po Ah, hindi alam. ba? Baka sa mister niya to. Ayan, Reggie Uliero, Mamita Lorna, of course. At Doc Melvin Villaruz, mabuhay ka. Ayan, nasa ka na ba? Okay, Jess. At si Jess Gonzalez, Attorney Batingkulay, Zafra family, De Guzman family, Balimento family, and of course, si Mayor Gazo Galvez ng San Ildefonso, Bulacan. Sabi yun. Oo. Sabi niyo. Ayos yan. Oo, Okay, ito naman, back to you, sir. From, ito, nanonood lang siya, malapit lang sa San Ildefonso to. Ay, talaga? Si Gilbert Ersando, oo. Hi. Nasa South Korea siya, malapit lang. Oh, ha? Sa, Ay, sa Bulacan. Korea. Oo, katabi lang ng Bulacan yan. Oo. Ganon? J.A. Santos, Sige yan, po. Juliet Andres. Hi. Bagyot ulan na walang katapusan ang gustong-gusto ng DPWH. In fairness to DPWH, nagre-reklamo na rin yung kanilang hepe. Oh. Na marami daw insertions project, hindi sila sinasangguni, basta isasalpak na lang. Ayun, kaya ganon. Oo. Mm-mm. Yan, si Maria Rezabeth Logan, 125 million funds versus trillions of corruption. Di ba? Ang galing. Confidential funds. Oo. Ang dami naman may confidential funds, but ito lang iniimbestigahan, ano? Yun lang ang akin. Imbestigahan nyo lahat. Lahat. Walang problema sa atin. Yan, all in Nestor one. Pineda, Valenzuela. Yan. Oh. Oo, baha pa rin ba dyan? Baha pa rin ba dyan, sir? Sabi ni Kapitan Durano, Pakibalitaan naman nabaha kami. daw. Oo. Oo. Stella Camacho, yay! House of Romualdez daw siya nanonood. Siguro sa Leyte, ano? Oh, okay. Nandito na si Dave Mer. Buongiorno, attorney. Mukhang nasa kwan siya, nasa Italia. Mabuhay. Yan. Okay, nandito rin si Maria Divina Olega. Hi! hi. Inday Nuts. Sino daw ang mas bata sa inyo ni Attorney Mark Tolentino? Wala. Kung sa height, mas bata po kayo. Nyek! Mas bata si Mark sa akin, di hamak naman. Thunders na po, magsisenior na po tayo in a few months. Oo, Sander Vitug, watching from Chicago. Thank you po. Si Reg, Surrey, Canada. Surrey na lang Hi. siya. Oo. Yes. Romero, Hi. Parafina. Teka, Hello. nawala si Romel Parafina. Yun, mahina daw yung signal sa Affordabox. Hello. Yan. Teka, bigla pong tumataas. Pasensya na kayo. Ed Durano, pa-shout out daw kay Ed Ayan. Durano. 1, 2, 3. Ed Durano! Woo! Yan, Kulasisi Mel Lavarias, Escondido, California. Yan. Elvin Ramos, Guten Morgen. Sa German ito. Oh, Ang sagot ko sa kanya ay Sprachenheiten. Ano ibig sabihin nun? Sprachenheit. Ha? Ano ibig sabihin Walang nun? ibig sabihin nun. Pauso ni Kwan yun ni Ramon Zamora. Kala ko. Sprachenheit. Sprachenheit.
yung Slice and Uten. Oh. Yan ang German sa pagtuli. Ah. Slice and Uten. Yes, nice. Slice and Uten. Ayan, no. Manabastos. Joms Vlog sa Hong Hi. Kong, Jingjing Matyrus. Ayun. Ayan, hello po. Hi. Yes, Yan. okay. At syempre, narito rin, walang sawang nanonood si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Cathy Palamo, si Yes. Ryan Ang. Yes. Ayan, oo, nandyan din si Ramil Oliveros. Salamat sa Roma Mega Valdez. Sardines. Si Attorney Rui Mega, Rondain, Mr. Jansen Chan. Salamat po daw, sabi ni Ma'am Jubes dun sa Mega Sardine. Sinalo. Bakit? Yung gutom ko, yun ang sumalo. Kita nyo, napakasarap. Oo, madaling buksan, di ba? Yes. Igaganon mo lang, Opo. hindi katulad ng ibang sardinas. Iaabrelata mo pa. Pero attorney, request mo, gumawa na rin sila ng kanin sa lata. Para Mahirap yun. Di Oo, magiging malay mo. magiging malabsa yun. Hindi. Oo. Ano na yun, matik na yun. Oo. Malay mo Bihira. meron, Actually, diba? merong microwavable na rice naluto na. Oh, diba? Masama na Tama. lasa eh. Oh. Hindi talaga maganda yung Hindi maano. frozen yung rice bago Tapos iinitin mo. iinitin. Alang Okay. kwenta. Oh. Sige, Lasang, sabi mo yan. lasang papel nung sona. Grabe. Oh, meron pa si William Gatchalian, si Willie Keng, si Andrew Tan, si Luenas Gamboa, Alex Cruz ng VinFast. Yun. Yan. Ang bagong electric car dito sa atin from Vietnam. Maganda quality nakita ko na. Electric car. Doon sa may MOA, merong parang showroom doon. Nag-osyoso ako, maganda. Pwede bang pa-order ng libre? Pwede pero may bayad daw. Pa-order ng libre. Libre yung kotse. Oh. Yung delivery May bayad lang. may bayad. Oh. Yung coaching yung VF3 libre. Okay. Pero yung delivery 700,000. Allah. So parang binayaran mo na rin. Anyway. Mabigat. Naghahanap ka ng good news. Eto Yes. purihin natin. Opo. Si bagong Senador Erwin Tulfo. Hi! Yan, Congratulations! Alam mo kung bakit natutuwa ako sa kanya. Bakit po? Bagamat sinasabi niya ituloy ang impeachment trial, unang-una hindi naman siya pumirma ron sa resolution. Ewan ko kung pipirma siya. Pero eto ang magandang ginagawa niya. Gusto niyang imbestigahan kung papaano matitigil na yung e-gambling. At tama ito. Ako sang-ayon ako rito. Primo Erwin, Bueno maganda ito. Kasi ito ay yung sinatawag na silent epidemic. Ayun. Parang pandemic na lang to Kasi eto ako lang nakakayamot May sinesearch ka sa Google, nag-aala Dan Fernandez ka. O may hinahanap ka sa YouTube. May lumalabas sa iba. Lumalabas puro e-gambling, puro Totoo po. sikal. Totoo po. At ang nakakalungkot yung mga uliran ng mga kabataan na tinitingala nila mga celebrities, yun ang nagpupush. Katulad ni paano nga Vic yun? Soto, alam mo, I respect that person. Opo. Isang haligyan ng industriyang Yes. ng pelikulang Pilipino. At maganda yung kanyang entry last time, very visionary, yung The Opo. Kingdom. Opo. Pero sana hindi niya nilelend yung kanyang prestige sa e-gambling, si Nadine Lustre din. Marami, si AJ Raval. Yan ang mga nag-endorse ng e-gambling sapagkat yung Mali. sinasabi nila, Mali. nagkakaroon nga ng hanap buhay yung libo-libong Pilipino sa e-gambling. Okay. Tama naman yun, granted, di ba? Ngunit ang hindi nyo sinasabi, yung mas maraming libong Pilipino na nasisira ang buhay dahil sa e-gambling. And that is sugal pa rin. Sugal yan. Unang-una, hindi ko ini-impose ang aking moralidad sa inyo. Maaring sa ibang tao ay hindi immoral ang pagsusugal. Opo. Sa akin, sumusunod tayo sa Biblia. Opo. Oo. Number 2, never mind yung morality kasi iba-iba ang konsepto ng tao sa moralidad. Ngunit kung ikaw ay Kristiyano, siyempre, ang iyong batayan sa pamumuhay ay ang Biblia. Pinagbabawal yan talaga sa Biblia. Opo. Number 2, yun na lang socio-economic costs. Di ba? Katulad nga nung kanta, di ba, ni si Eva Eugenio ba yun? Yung tukso. Layuan mo ako. Oo, di ba? Kay rami ng winasak na tahanan. Marami ng Matang pinaluha. Marami ng
pusong Sinugatan. O tukso, Layuan mo ako. Ayun na. Oo. Hindi, attorney, totoo yan. Nakakatukso talaga kapag nabuksan yan, di ba? At saka hindi lang para mabuksan. Pinabubukas na talaga. Kinukulit ka. Kukulitin ka. Ayan yan ako. Pinag-usapan natin. E-gambling, biglang may mag-pop up na e-gambling Pa-pop dito. up, Advertisement. Di ko yun, naman yun. hinihingi, Siyempre, kung bata ka, wala kang self-control. Yes. Ano ba ito? Gaganon mo ba? Pwede pa Itatry tumaya dito nila, 10 piso. Load lang ako 10 piso. Maya-maya, try 1,000 nila. na. Hala. Wala, yung allowance mo, sa halip na bumili ka ng libro, ikain mo, ayun na. nalagay na sa e-gambling. Mamaya-maya, nangungutang ka na sa mga classmates mo. Mamaya-maya, OMG. nangungutang ka na sa mga online din na nagpapautang. Di ba? Puro Anyway, load na. ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dyan sa pagbabalik ng Yes, yes, yo, Topacio. sa oras na Alas 11:44 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Oras, hatid sa inyo ng Yeah, mga kasama, nagbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Topacio, Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Ang ating oras Alas 11:48 ng umaga. Talagang ang panay nating mag-time check. Pagka nakakamali ka pa sa oras, hindi ka magkakamali sa oras. Hindi Kapag magkakamali. ikaw ay nakikinig sa DWIZ. Ayan. Para alam nyo, late na kayo. Maaari lang kayo magkamali. Baka magkamalan nyo, yung isang staffer namin ay yung Kamataan Party List kasi kabuka. Pero yun ang maaari kayo magkamali doon. Ganon. At saka baka akalain yung si Mang Fred ay si Alcusi. Yan, Alcusi doon kayo talaga, maaari magkamali. no? Ito pa, isang pagkakamali. Opo. Oo. Yung sinisid. Yung sinisid ni Boying Remulla. Na Alam mo, ano? mahilig magsisisid pala itong si Boying Remulla. Taal Lake? Oo, kaya pala. Medyo nangangayayat dati. Oo, sa Taal Lake. Walang nangyari doon. Walang DNA. nangyari. Oo, Wala. walang DNA. Kaya wala. Na Wala eh. nakuha. Oo. Yung iba naman na may DNA, hindi naman nagmamatch. Hindi nagmamatch Oo. sa Kaya kafilan. alam mo, in-interview yung mga pulis. Opo. Sabi nila, anong bang gagawin yung investigasyon? Sabi nila, unang-una ho, identify namin yung mga nawawala. Okay. Ano pa, sabi ng reporter, dadive ho kami sa Taal. Titingnan namin kung may mga buturon. Grabe. Oo, nakakita naman sila, mga liliit na mga buto. Oo. Buto! Buto. Oo, Yan. nakakita sila. Opo. Tinignan nila, walang DNA. Tinanong sila nila, nung nakita nyo walang DNA, anong susunod yung gagawin? Di DNA po. Wala nga DNA, hindi po DNA. Ano yung DNA? Di na. Di namin alam. DNA. Oo Yung nga unang na, di gagawin namin nila. alam. Ayos ka, sir. Bakit walang special effects na tawa? Nakatulog yata yung tech natin Ayun. Joke yun, joke yun. Kahit ulit. Katawa, kahit ulit. Tawa. Yun. DNA nga, yung ganda-ganda ng joke ko. DNA, di namin alam. Pambihira. Hirap ako mag-joke dito. Walang tawa. Anong Ang klaseng galing talaga istasyon ni ito? attorney, Magre-resign na ako rito. Wag! Wag! Wag Hindi mong nyo gawin tinatawanan yan. yung mga joke ko eh. Wag! Don't do that. Oo. Ayos. Sobra kayo. Mga tuta kayo ni Duterte. Ay, grabe! Grabe, don't say that! Ay, grabe ka, para kang ano, Baka mademanda ng contempt. para kang ano, attorney, Anyway, yun na nangyari. Opo. Para hindi naman masabi kung walang nangyayari. May inaresto silang 2 tao. Ayun. Yun, para may maibida naman sila. Yung isa, ginagamit daw yung ATM na doon, yung ATM na yun, Doon daw pagmamaari. pinapadala. Noong missing sa Bungero. Hindi natin alam kung napulot lang niya yun, pero inaresto siya. Ayun. Yung isa naman, nakita sa CCTV, kasama nung missing sa Bungero. Bago nawala. Ayun. Hindi naman natin alam kung nagtanong lang kung anong oras yun o nagpasindi ng sigarilyo. Yun ang Basta nakita masakit. ka kasama ng missing sa Bungero. Nakakatakot pala. Ikaw ay aarestuhin na. Naalala ko nung araw yun kay Mayor, dun sa Kalinga, Apayao, no? I was invited there. Di ko alam, pakakantahin ako. Pinakanta ko sa gitna ng sabungan. Doon talaga sa arena. Ganun ba? Opo. Hindi ako marunong. So, nasa bakery ka? Pinasok ako, no. Sabi mo, arena.
Ano, Di ba sa arena bakery, maraming lang. arena. Hindi Minamasa po. yun bago nagiging okay. Doon sa mga manok. Ayaw mong limanawin. Oo. Sabi mo, First time arena kong pumasok sa loob ng naglabang manok. Ayun. Nagulat lang ako kasi bakit doon ako kakanta sa gitna? Sabi ko, Mayor, ba't dito ako kakanta? Sabi niya, hindi, dyan talaga ang kantahan namin. Pinaka-stage na namin Oo, yan. yung rueda ang tawag doon. Yung para may kulungan. That Ako was my dati kasi first time. nagsasabong din. Kaya Ganun. lang, nung nabautismohan na ako, Hindi na. ayoko siyempre kasi Ayan. tayo'y naliwanagan na Opo. sa mga sinasabi. Kaya buti na lang hindi na ako nagsasabong. Kung nakita akong kasama ng Yari mission sa ka bungero, doon, kasama ka di rin. na, kamote na naman ako. Hindi, investigation lang naman. Oo naman, Anyway, ang buhay at to. hindi lang yan, attorney, marami tayong magagandang programa na nakikita sa ibang bansa na sa tingin ko pwede natin gayahin. Kaya lang sabi mo nga, paano kikita yung... Mahirap Yun gayahin. Kita mo ha? Yun nga. Sa ibang bansa, Ang galing. pinagagarantiya nila sa Oo, kontratista. Guaranteed lahat Sa eh. Singapore, Apo, yung ganun. dapat yan hindi masira sa 10 taon. Yun. Ganun nga. Paano mong igagaranti rito sa Pilipinas na yung kalye hindi masisira sa 10 taon? Oh. 9 na taon lang ang term ng lahat ng congressmen. 3 years, Yun lang. 2 re-election, di ba? So, Opo. first election, 3 years, second election, 6 years, 9 years. So, buong termino nila, hindi sila kikita. Kasi hindi Ala. nasira yung kalye. Dito nga yung hindi sira, sinisira Para lamang ma-simentuhan ulit May magandang news dyan, attorney. Ganito Ano ang yun? gawin nila. Lahat ng merong budget na maitatabi na mas malaki, bigyan ng bonus yan. Ganun dapat. Wala, hindi na kailangan yung bonus. Ano Hindi yung na. bonus mo? 10%? Gusto nila 40%. Ikaw naman, Ay, ganun? Ano yung 10% sa 40%? Mas Di ba malaki sabi nga. ni engineer, ni architect Palafox, ito ay private person Yes, ito. yes, yes. Wala namang interest tong manira ng gobyerno. Opo. Siya ang nagsabi on record, walang masyado, hindi ko naman sinasabing wala. Imposible namang wala, ano? Opo. Hindi ganong katindi ang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon daw, kaya nagkakanda puwet-puwet. Yung mga... Loko-loko. On record, sinabi niya napakalaki, 40%. Pag ganun daw talaga, Ang laki architect naman ito, nun. ha? Oo. Expert ito. Kapag ganon talaga ang mangyayari, syempre, anong ilalagay mo? Kita mo, ha? 40% ang corruption. Aha. So, 40% doon sa congressman. Okay. Ilan ang natira? 60%. Dapat ang contractor, kumita pa, ang standard, Ayun. 30% ang markup ng contractor. Oo. Ang ginagawa nga ng mga ibang contractors, nakausap ko, mga kliyente ko, Opo. hindi na nga sila nagte-10%, minsan 15% na lang ang kita. Oh, Kasi grabe. pag 10% mo at 30% mo at 40% pa sa yung kausap mo, SOP, 4, 5, 6, adi 30% na lang natira sa project. Kaya huwag kayong magtaka kung isang ulan, bagsak yung mga revetment, yung mga dam, yung mga Ang sakit rock nun, netting, oo. kabote talagang mangyayari. Hindi ba pwedeng ipagbawal yan sa kanila kumuha ng 40%? Bawal nga corruption nga yun Bakit ginagawa? Yun nga ang problema. Kaya nga sinabi ni Pangulo, mahiya naman kayo. Kaso mo, Mr. President, hindi po mahihiya, sinasabi ko na sa inyo. Walang hiya yung mga yan. Kayo naman, para naman kayong kahapon lang pinanganak. Gawin nyo, paimbestigahan nyo, kaysa kung ano-anong pinaimbestigahan nyo. Imbestigahan nila. Problema, paano nila imbestigahan yung sarili nila? Tatanungin nila yung sarili nila. Pag hindi sila sumagot, pakukulong nila yung sarili nila. Pero attorney si Inquiry. Pangulong Marcos mukhang sincero naman. Name drop yung mga taong Diname ba niya? Diname ba niya? Wala naman Wala rin. Oh Di ba? my God. Nag-State of the Nation siya. Opo. Kung ikaw ang chief executive, hawak mo yung Department of Justice. Nasa ilalim ng Department of Justice, ang National Prosecution Service. Oh. Ba't hindi mo pa imbestigahan? Anong ginagawa ng National Prosecution Service? Lahat ng kalaban ng gobyerno, yun ang iniimbestigahan. Opo. Sumisisid sa taal, yun ang ginagawa ng Di ba, National ang galing? Prosecution Service. Di ba? Yung mga vloggers, iniimbestigahan ng NBI. Ala. Nang-aaresto ng walang warrant ang NBI. Yun ang ginagawa ng National Prosecution Service natin. Yung mga nagsasalita laban sa gobyerno, yun ang
at demanda. Kaya napaka-ipokrito ng mga nagdedepensa doon sa mga dinemanda namin for content. Bakit? Wala na bang freedom of expression? Bakit yung mga kumukontra sa gobyerno dinidemanda ni Ontiveros? May sinabi ba kayong ganyan? Ipokrito kayo eh. Ganon? Don't ask. Kaya wala naniniwala sa inyo. Pambihira my kayo. goodness. I don't like that. Napaka-ipokrito nitong ilang mga taong politiko ngayon. Ha? Iba ang sinasabi sa ginagawa, double standard. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit yung Quadcom tuwan-tuwa kayo nung pinakukulong yung mga vloggers? O baka ngayon, nagdemanda kami. Kaming pinangangalagaan lang namin ng dignidad, ng kataas-taasang hukuman. Sasabihin nyo, oy, may freedom of expression. Pwet ninyong lahat. Ganon? Ganon sinabi? Oh my goodness. Ano ba naman yan? Anyway, sa notang yan mga kasama, hanggang sa Lunes ay nagbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan! kasama si... Boss! Do! Hindi! Sino? Pambira ka naman yan. Hello! Hindi ko binasa. Ayan! Si Miss Jen Patrolya! Patrolya! Hanggang sa Lunes po, eto si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. Ayan na. At of course, ako naman si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay Hindi. nag-iwan. Galit yata yung nag-ganon. Bakit? Lumiit eh, kasi masyadong maliit. Ngayon po, Ang laki ng space, ngayon di ba? po ay nag-iwan kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At at titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-appeal! 1, 2, 3! Yeah, bye!